Nas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ang bilis ng panahon. February 29, 2024. Huwebes na ho tayo ngayon. Sa ulo ng ating mga balita, 80 lalawigan, 275 hectares ng lupang sakahan posibleng maapektahan ng El Nino phenomenon. Pangulong BBM target na pagsabayin ang plebisito sa Chacha at 2025 midterm elections. Dating Congressman Arnie Tevez nasa red notice na ng Interpol. Investigasyon iginasa naman ng Department of Transportation laban sa LTO kaugnay ng pagpaparehistro ng mga imported na sasakyan. O DOTR, baka pwede nyo nang isabay yung mga investigasyon din tungkol dito ho sa mga anong tawag dito? Ironman Challenge, ha? Marami na hong humihiling na ipagbawal iban ito. Pamilya naman ni Jimboy nangangamba sa kanilang buhay kasunod ng mas magaang parusa na ipinato ng korte sa mga akusadong pulis na nakapas lang sa kanilang anak. Balikbayan boxes na naglalaman ng 76 million pesos na laga ng marijuana nasabat naman ng Bureau of Customs. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin, FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, aabot ng 80 lalawigan at 275 hectares ng mga lupang sakahan ang maapektuhan ng El Nino phenomenon na magreresulta sa matinding pinsala sa agricultural sector sa bansa. Hanggang noong 25 ng Pebrero, sinabi ni Joey Villarama, spokesperson ng Task Force El Nino, umabot na sa 51 ang bilang ng mga apektadong lalawigan mula sa naunang iniulat na 41 lamang. Sa Bagong Pilipinas Briefing, sinabi ni Villarama, nadagdag sa inisyal na listahan ng 41 probinsya ang mga lalawigan mula sa Region 1 at Region 4B o Mimaropa, partikular na ang Mindoro Oriental at Mindoro Occidental. Sinabi ni Villarama na batay sa projection ng National Irrigation Administration, 275,000 hectares ang mga maapektuhang lupang sakahan. Sa kabila nito, tiniyak naman ang tagapagsalita ng Task Force El Nino na may sapat na supply ng bigas at pagkain ng bansa habang patuloy na aayudahan ang mga magsasakang apektado ng matinding tagtuyot. Ang problema ho namin dito sa may bandang Nueva Ecija, sa lakas naman ng hangin, yung namumungang mga batang mga mangga, ibinubuwal naman. Ay, sus may Ginoo. Kaya ang hirap magsaka ho sa Pilipinas Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro dahil naman sa pinsala ng El Nino. Ayon sa Bulalakaw LGU, mahigit sa 1,000 hectares na ng taniman ng sibuyas, palay at iba pang pananim ang apektado ng tagtuyot. Mahigit sa 540 na mga magsasaka rin ang naperwisyo at problemado sa mapagkukunan ng tubig para sa kanilang mga pananim. Sa tala ng NDRRMC, mahigit na sa 865 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura sa bansa, lalo na sa Ilocos, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Zamboanga. Samantala, magastos kung gagawing hiwalay ang plebisito ng Chacha at 2025 midterm elections dahil sa parang nagsagawa ang bansa ng dalawang eleksyon. Ito ang dahilan ayon sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung kaya't pinag-aaralan ng pagsasagawa ng sabay na 2025 elections at plebisito para pagtibayin ang panukalang amyenda sa restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Para sa Pangulo, mas praktikal at malaking bagay ang pagsamahin ng dalawa dahil hindi gagastos na malaking gobyerno. Target ng Pangulo na gawin ang plebisito sa lokal na eleksyon sa Mayo ng susunod na taon. Muli ring inulit ng Pangulong BBM na gusto niyang gawin ang pagbabago sa konstitusyon nang walang anumang kaguluhan sa pagitan ng Senado at ng Kamara. Pag-ihiwalay natin yung eleksyon
at saka yung plebiscite, parang dalawang eleksyon yun eh. Napakamahal. So, baka maaari, kung isabay natin yung plebisito sa local elections na gagawin sa Mayo na next year, malaking bagay yun, malaking savings para sa atin. Kaya yun, pinag-aaralan namin mabuti. There are some legal consequences because plebiscite is slightly different. Not so slightly. Plebiscite is different from an election. So if we are able to incorporate the two exercises together as a practical matter, palagay ko makakatulong. Ilinaro naman ni Senator Amy Marcos na hindi siya kontra sa pag-amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Ayon sa senador, ang tinututulan niya ay ang People's Initiative na namabalit ng issue ang signature campaign na nagkakaroon daw ng tinatawag na signature buying. Gayunpaman, naniniwala ang senadora na hindi charter change ang kailangan ng sambayan ng Pilipino kundi ang solusyon sa mahal na mga bilihin. Bagamat suportado ni Senator Amy ang economic chacha, hindi niya ito ang tamang panahon para rito dahil mag-aaksaya lamang ng bilyones at oras ang pamahalaan. Pakatunayan, sinabi ni Senator Marcos, 1% lamang ng mga Pilipino ang may pakialam sa pag-amyenda ng konstitusyon dahil una pa rin ang problema nilang kinakaharap ay yung ipanlalaman sa kanilang sikmura. Bukod sa pagkain, urgent concern din niya ng publiko ang oportunidad sa dekalidad at reliable na trabaho. Ipinunto rin ni Senator Amy na nasa pinakamahirap na economic period ngayon ng Pilipinas na hindi pa lubos na nakakabangon mula sa pandemya. Pwede ba? Let's just get on with our work. Unang-una, para sa akin, yung chacha na yan, that's not the most important thing for the average Filipino family. Ang talagang urgent sa atin ngayon, yung presyo. Ang taas-taas ng presyo, yung cost of living, gasolina. That is really the priority of the average Filipino family. And I can well understand why, because the prices are so high and the jobs are not really quality jobs or reliable. And hindi pa talaga nagbabangon yung todo yung ating ekonomiya after the pandemic. Umaasa din si Senator Amy Marcos na matatapos ng bangayan ng mga senador at kongresista upang pagtuunan na rin ng pansin ang higit na pangangailangan ng publiko. Una ng pinagdudahan ni Senator Amy ang sinasabi ng Kamara na susuportahan nila ang mga amyendahang economic provisions lamang ng Senado. Samantala, itinanggi naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang umano'y ayuda scam sa tupad program na ipinatutupad sa lungsod. Ayon kay Mayor Zamora, handa siyang humarap sa kaning ibatawag ng Senado kaugnay ng isiniwalat ni dating Mayor at ngayon ay Senador J.B. Ejercito. Sinabi ni Zamora na nakalulungkot na madali para sa ilan na magbintang ng walang patunay o basehan maliban sa sabi-sabi o mga hearsay lamang. Nanindigan ng alkalde na wala siyang itinatago, malinis ang kanyang konsensya. Napanood umano niya ang video na inilabas ng Senado kung saan may dumulog sa tanggapan ni Senator Rapi Tulfo tungkol sa umano'y pagkalta sa kanyang benepisyo mula sa tupad. Sinabi naman ni Mayor Zamora kung totoo ang alegasyon, inaanyayahan niya ang dalawang nagrereklamo pumunta sa kanyang tanggapan para idulog ang hinaing. Titiyakin daw niya na paiimbestigahan agad ang naturang insidente at kailanman hindi niya papayagan o kukonsintihin ang ganitong mga gawain. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yung Facebook page na po ng Civil Service Commission sa Cordillera na-hack. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Irish 41 na imbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy? Kinumpirma ng management ng Civil Service Commission Cordillera na nahack din ang kanilang Facebook page nang hindi pa nakikilalang user noong Pebrero 17 ng taong kasalukuyan. Sa ipinalabas na paabiso sa publiko ng CSC Cordillera, sinabi ng kanilang management na pagkatapos na madiskubre ang hacking, kagad nila itong pinabatid sa Facebook at hanggang ngayon ay inaantabayanan pa rin ang kanilang aksyon at kaukulang feedback sa naturang issue. Sinabi nila na bukas pa rin sa publiko ang kanilang page gayma wala ng access ang kanilang tanggapan. Pinewan nila ang kanilang mga customers at interesadong individual na isangguni ang kanilang mga katanungan, komentaryo at mensahe sa kanilang opisina
sa pamagitan ng Facebook account na CSC Cordillera na may URL www.facebook.com/csc.car.14. Binalaan din ang publiko na maghinay-hinay sa anumang mensaheng matatanggap mula sa nakompromisong page na kaagad na ipabatid sa kanilang opisina. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just Gina. Samantala, inanunsyo naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang mas malaking premyo na naghihintay sa mga mahihilig sa bingo. Ito ay sa pagbabalik ng sikat na bingo games ng PAGCOR na tinawag na Mas Pinasayang Bingo Big Time Milyonaryo. Gaganapin ito March 17, 2024 sa La Pavilion Metropolitan Park sa Pasay City. Ayon sa PAGCOR, aabot ng 2 milyong piso ang premyong makukuha sa Game 10, habang ang guaranteed pot na 1 million bawat isa ay nakataya naman sa unang 9 na laro ng ibenta. Ang mga interesadong players ay maaaring sumali sa host site o sa mga sangay ng Casino Pilipino sa Angeles, dyan po sa Pampanga, Bacolod, Cebu, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Mandaue, Olongapo, Tagaytay, Tagum at sa Talisay. Para sa bawat ticket na nagkakahalaga ng 3,000 piso, ang participant ay maaaring makapaglaro ng 4 na baraha per game para naman sa 10 laro. Para sa karagdagang inquiry sa mga katanungan, maaaring tumawag sa 0917-843-0970. Pero syempre, hindi ho nagpapahuli ang DZRH. Balik 1,000 po ang mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Parang bumabag. Yun na yun. Papakulit nga. Oh, siya pa. Ano kaya yun? Uy, pero ano yan, non-violent to kami dito ha. Hindi yun, wala akong kinalaman ng explosion dyan o kung ano ha. Ayan, ang inyo pong mga sagot. Wala pa akong may bigay na clue eh. Wala pang binibigay sa atin si Tunog Master Mabel ha. Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Magandang umaga, Pilipinas! Suspect naman sa pang-hold up, arestado sa Subic, Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning! Nasa kote ng Subic PNP ang isang holdupper sa National Road, Maligaya Village, Barangay Calapandayan, Subic, Zambales. Sa ulat, naganap ang insidente ng robbery holdup alas 12:35 ng madaling araw. At nang ito'y respondihan ng mga tauhan ni Subic Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Romel Geneblaso, sa report na nakarating sa kanilang tanggapan ay batagumpay na naaresto nila ang naturang suspect. Na recover sa naarestong suspect ang gamit na pang-hold up na baril na isang caliber .22 revolver na kargado ito ng 5 buhay na bala. Isang bag na pag-aari ng biktima na kanyang hinold up na naglalaman naman ito ng pera, ID at mga personal na gamit. Ang suspect ay dinala sa Subic Municipal Police Station at naharap ito ngayon sa kasong robbery hold up at RA 10591 illegal possession of firearms. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maya-paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ay, magandang umaga po sa ating mga suki dyan sa Marilao, Bulacan. Sa mga taga San Miguel, kumusta kayo ha? Pangit pa rin ang mga daan nyo dahil sa patuloy pa ang pagkakwari. Feedback ho kayo ha. Pero mamaya may pag-uusapan ho tayo tungkol ho sa ano dyan, yung pagpaparehistro ho ng lupa, ano ha? Ang hingian daw pala 40 pesos per square meter, ano ha? Para ma-convert yung lugar ha? Talaga. Pag-usapan natin ha. Pasok na sa Red Notice list ng International Criminal Police o Interpol si dating Negros Oriental Representative Arnie Tevez Jr. na itinuturong utak sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo.
Ganyan nilinaw ng Interpol na ang red notice na inilabas noong Martes ay hindi isang international arrest warrant. Paliwanag ng Interpol ang red notice ay isang kahilingan ng tagapagpatupad ng batas sa buong mundo para hanapin at arestuhin ang isang tao habang nakabimbin ang extradition, pagsuko o katulad na legal action. Batay sa impormasyon ng Department of Justice, si Tevez ay nagpapalipat-lipat sa mga lugar ng Cambodia, Thailand at Timor-Leste kung saan humihingi ng asylum ngunit tinanggihan na. Ang status ng dating kongresista ay tinaas na mula sa pagiging suspect, naging fugitive wanted for prosecution. Ayon sa Interpol, si Tevez ay merong warrant of arrest para sa mga kasong murder, prostrated murder at attempted murder dahil sa pagpaslang kay Digamo at iba pang mga supporters nito noong March 4, 2023 sa Pamplona, Negros Oriental. Pinaimbestigahan na ng Department of Transportation ang Land Transportation Office kaugnay ng reklamo sa proseso ng pagpaparehistro ng mga imported luxury car. Kinumpirma ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa DCRH at sa radyo natin. Nag-issue na siya ng direktiba para isagawa ang naturang investigasyon. Layunin nito na matiyak na naipatutupad ang tamang proseso sa pagpaparehistro at nang sa gayon ay makita kung may irregularidad pagdating sa registration ng mga mamahaling sasakyan. Nag-issue ako ng directive na imbestigahan yung LTO tungkol dun sa registration. Hindi lang itong paano mga Bugatti na to, but lahat ng mga imported, no? And in fact, humingi na rin ako ng tulong sa NBI, no? Para maging independent yung investigation. Meron akong isang team outside of LTO na nag-iimbestiga, but at the same time, humingi rin kami ng tulong sa NBI. Secretary, pakitingnan na rin ho yung pagpapahintulot na kung sino man buwisit na nagpapahintulot dito sa yung boss sa Ironman motorcycle challenge. Iba na ho yan. May merwisyo eh. Bakit ganun? Double standard. Pagka maliit na motorsiklo, bawal ang drag race. Pagka mga big time, bahala makaperwisyo yan. Nagkakarera ho sa gitna ng lansangan. Hindi baling may madisgrasya, may mamatay. LTO, Lunes pa namin kayo hinahunting Parang ayaw niyong magsalita. Bakit? Siguro may lagay. Hindi na mapapayagan ng ganyan yan. Mga big time ho yung mga tumatakbo nagkakarera-karera ng ganyan ho. Ito pa, pakitanong daw ho sa LTO. Sabi po ng isang kaibigan natin, I am buying a new hybrid vehicle and the dealer tells me LTO will take at least 30 days for the OR and CR. Over 30 days din ang plate number. Kaya yung sasakyan, nababayaran niya in full, hindi niya magagamit dahil sa kapalpakan ng LTO. Kasi papel pa lamang daw po ang ibibigay. Hindi, wala nga ibibigay. Conduction sticker nga. Hindi, bawal yun eh. Ang yan, di ba? Bawal yun. So, hindi mo pwedeng magamit yung sasakyan. Binayaran mo ng full kasi kailangan mo na sasakyan, hindi mo magagamit dahil sa kapalpakan ng LTO. Kasalanan ba naman ng mamimili yun? Di ba? Ay, sus, may Ginoo, hindi pa ba natatapos yung mga katarantaduhan dyan sa LTO? Nangangamba naman ang pamilya ni Jemboy Baltasar sa kanilang kaligtasan matapos ang naging desisyon ng korte sa 6 na pulis na sangkot sa pagkamatay nito. Sinabi sa DCRH ni Liza Tolentino, lola ni Jemboy, hindi makatarungan ang hatol na nabota sa RTC na isang pulis lamang ang nahatulan ng mas magaan pang kasong homicide. Ayon kay Tolentino, natatakot sila dahil posible ring balikan sila ng mga akusado sa pagkamatay ni Jemboy kaya't gusto nilang iapilan ang desisyon ng lower court. Si Jemboy Baltasar, ang 17 anyos na binatilyong napatay ng mga pulis dahil sa umunoy mistaken identity sa isang hot pursuit operation noong August ng 2023. Hindi po kami makakaukuble kung sakaling balikan po kami ng mga pulis dito. Asawa ko po hindi nakakalakad. Dito lang po lagi sa loob ng bahay. Pagkaling ko po nagwawalis. Bago po kami magkikita dito sa loob ng bahay. Kaya hindi ko po alam pa anong mangyayari sa amin. Nagulat nga po ako bakit gano'n na pa siya lang po nang nabutas. Palibasa lang po ata mahirap lang po kami. Nagtutulong po sa amin dahil wala po kaming pera para mag-ano sa apo ko. Opo. Humingi po ulit kami ng tulong.
Mahigit naman sa 76 million pesos na laga ng marijuana na diskubre ng otoridad na ikinubli sa mga balikbayan boxes na nasa Manila International Container Port sa Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Customs, Customs Intelligence and Investigation Service, nakatanggap sila ng alerto mula sa Manila International Container Port dahil sa manoy kargamento na naglalaman ng illegal drugs. Ayon sa Bureau of Customs, ang naturang kargamento ay inisyal na idineklara bilang balikbayan boxes at personal bags mula Thailand. Ngunit napag-alamang naglalaman ito ng 126 na plastic bag na may lamang mahigit sa 63,000 grams ng marijuana, nagkakahalaga ng 76 million pesos. Batay sa investigasyon, isang individual ang nagpadala ng mga balikbayan boxes sa isang residente ng Dasmariñas, Cavite sa pamamagitan ng cargo forwarders. Sa ngayon, nagsisimula na ang pag-imbestiga upang matukoy ang kung sino yung nagpadala nito at maaaring maharap sa kasong paglabag sa Section 4 o Importation of Dangerous Drugs, Misdeclaration of Goods at Violation ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Philippine Army tumutulong naman sa mga pulis para hulihin ang suspect sa serye ng pamamaslang sa 3rd District ng Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Philippine Army tutulong na sa kapulisan sa lalawigan ng Leyte para mahuli mga suspect sa pamamaslang sa 3rd District ng Leyte. Ito ang sinabi ni Brigadier General Noel Vestuer, Commander ng Army 802nd Infantry Brigade. Andyan ang PNP na panamunuan ni Police Colonel Eugene Ribadumya, First Commander ng Regional Police Maneuver Force Battalion. Ang dalawang opisyal na kipagkita sa mga Chief of Police at binisita ang mga bayan na may mga insidente ng pagkasunod-sunod na pamaslang na kung saan ang mga biktima ay mga kapwa barangay opisyal. Ito ang bayan ng San Isidro Leyte, Calubian Leyte at bayan ng Leyte. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa pabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Itataas na sa 500 pesos ang buwanang diskwento ng mga senior citizen at mga persons with disability o PWD simula bukas Marso. Ito ang good news ni House Speaker Martin Romualdez matapos ang pulong sa mga opisyal ng Department of Trade and Industry. Ayon sa House Speaker, katumbas ito ng 125 pesos kada linggo na discount limit sa pagbili ng mga groceries ng dalawang sektor. Sinabi naman ni Trade Undersecretary Carolina Sanchez, sakop lamang ng diskwento ang bigas, mais, tinapay, karne, isda, manok, itlog, mantika, asukal, gulay, prutas. Lalong-lalo na po yung mga kailangan ho ng ating mga senior citizen, sibuyas, bawang, at saka yung fresh o processed milk. Kabilang din sa manufactured goods, nasaklaw ng naturang discount ang processed meat, sardinas, corned beef, pero hindi kasali yung mga premium brand. Samantala, elected barangay kagawad arestado sa kasong qualified rape sa bayan ng Hindi bayan ito. San Carlos City sa Pangasinan. Masanto siya kabasanid siya kayamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Sino tong rapist na ito? Freddy Pajardo sa detalye. Freddy? Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng San Carlos City Police Station ang isang elected barangay kagawad matapos itong maaresto 1:18 ng hapon kahapon sa barangay Bugalyon, Posada, San Carlos City. Sa ulat ni San Carlos City Chief of Police Lieutenant Colonel Jose Abaya II, ang suspect ay kinilalang si Arsenio Rico Galsim Jr., 42 anyos, elected barangay kagawad at residente ng barangay Poblacion Sur, Bayambang, Pangasinan. Ang pagkaresto sa suspect ay sa bisa ng warrant of arrest na may petsang February 26 ngayong taon na pinalabas ng Presiding Judge of Family Court, 1st Judicial Region, Branch 13, San Carlos City sa kasong qualified rape with no bail bond recommended. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga autoridad ang commitment order ng hukuman para mailipat ang suspect sa BGMP. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Okay, mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ang Beatable Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Uy, hala.
Madalas daw na ispatang nagja-jogging magkasama sina Catherine Bernardo at Jerica Rosales. Okay lang yan ang problema. Pareho naman silang single. Alamin natin ang chika mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Good morning, Kuya Angel! Walang tigil, tuloy-tuloy, walang puknat! Ang mga naglalabasang balita na di umano ay nagkakamabutihan si Catherine Bernardo at si Jerica Rosales. Ang iba't ibang kwento na kung saan nagja-jogging ang dalawa. Hindi lang din daw yan. Maraming beses o pagkakataon daw na nagkakasama sa iba't ibang lugar ang dalawa. Well, marami ang nagtataas ng kilay sa issue dahil iniisip ng marami ay posibleng gimmick lang ito dahil balitang may gagawing pelikula si Catherine Bernardo at si Jerica Rosales. Totoo nga bang gimmick lang? Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Maganda umaga, Pilipinas! Pagbabawalan na ang mga e-bike at mga e-tricycle na dumaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chair Romanto Artes, nagpasa na ang mga Metro Manila na miyembro ng Metro Manila Council o Metro Manila Mayors ng isang resolusyon para iban ang mga naturang e-bike at e-tricycle. Ang multa ay 2,000 pesos o 2,500 pesos sa mga lalabag. Inaasahang ipatutupad sa Abril ang naturang polisiya dahil sa nilalatag pa ang Unified Regulation at magsasagawa muna ng information dissemination. Kabilang sa bawal daanan ng mga e-bike at e-tricycle ang EDSA, CM Recto Avenue, sa Maynila, President Quirino Avenue, Araneta Avenue sa Quezon City at Katipunan CP Garcia sa Quezon City. Yan din ang Southeast Metro Manila Expressway, ang Ross Boulevard, ang Pasay sa Maynila, Pasay at Parañaque, Top Avenue Maynila, Pasay, Osmeña Highway, South Superhighway at saka yung Show Boulevard sa Mandaluyong hanggang Pasig. Kasama rin ang Ortigas Avenue, Mandaluyong, Pasig, Magsaysay Boulevard, Aurora Boulevard sa Quezon City hanggang Maynila, Quezon Avenue, Commonwealth Avenue sa Quezon City at A. Bonifacio Avenue sa Maynila at Quezon City. Ganyan din ang Rizal Avenue, Maynila, Delpan, Marcos Highway, MacArthur Highway, Elliptical Road sa Quezon City, Mindanao Avenue sa Quezon City at ang Marcos Highway. In short, ang mga e-bike at mga e-tricycle ay hanggang sa compound nyo na lang, Pangungunahan ni Makati Mayor Abby Binay bukas March 1 ang ceremonial turnover naman ng financial assistance sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan na apektado ng mga pagbaha sa Visayas at malakas na lindol sa Mindanao noong huling bahagi ng 2023. Naglaan ang city government ng kabuuang 21.5 million pesos para sa 36 na mga munisipalidad ng Northern Samar, Eastern Samar, Surigao del Sur at Sarangani provinces. Una rito, inaprobahan ng Sangguniang Panglungsod ng Makati ang paglalaan ng halagang 250,000 hanggang 1 million pesos sa bawat LGU depende sa tindi ng tinamong pinsala. Sa 21.5 million pesos na inilaan ng City Government ng Makati, ayon kay Mayor Abby, 9 na LGU ang tatanggap ng tig 1 milyong piso. 7 LGU naman ang tatanggap ng tig 750,000 pesos habang tig 500,000 pesos ang 9 na LGU. 11 lokal na pamahala naman ang tatanggap ng tig 250,000 pesos. High value target at 3 kasamahan arestado sa Maymas operation. Higit naman sa 169,000 pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska sa Davao City. Detalye na balita mula kay June Sotera. Yun, may bundag. Naaresto ang isang lalaking itinuturing na high-value target at 3 kasamahan sa pinagsanib na pwersa ng Saasa Police Station at PDEA 11 sa isinagawang drug bypass operation sa Christina Homes, Bangkas Heights, Turil, Davao City, pasado alas 5:31 ng hapon. Ang mga naaresto ay sila alias Cap, online sealer at top 2 city level, alias Kevin, top 7 city level, sidecar driver, alias Emil, watchman at alias Joel, sidecar driver. Na-recover
sa posisyon ni alias Cap ang 5 pakiti ng shabu at tig-1 pakiti naman kay alias Emil at Joel. May timbang na 24.96 grams ng shabu na may standard drug price na 169,728 ang halaga ng shabu na nakumpiska. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isa sa laban sa mga naarestong suspect. Mula sa Action Radio Davao, June Suter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, John. Samantala, para sa mga may lakad, huwag kalimutan pagbaunin ng proteksyon laban sa mikrobyo ang inyong pamilya. 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagbilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga household. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH yan. Subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pinayuhan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy gamitin ang pagdinig ng Senado at ng Kongreso upang sagutin ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya at sa kanyang religious group kabilang ang kinasasatang sexual harassment o sa mga religious worker, sex trafficking at panloloko. Ayon sa Pangulo, ito ang tamang pagkakataon para sabihin ni Quiboloy ang kanyang panig at diretsang sumagot sa investigasyon sa alip na daanin sa social media ang sagot laban sa mga alegasyon. Binalaan din ng Pangulong BBM si Quiboloy ng arrest for contempt sakaling mabigo itong dumalo sa pagdinig ng Senado sa March 5. Sinabi pa ng Pangulo, mas malaking gulo kung magmamatigas si Quiboloy at ma-cite in contempt kaya dapat magpakita ito at humarap sa pagdinig ng 2 kapulungan. Samantala, tinawanan lamang ng Pangulo ang alegasyon ni Quiboloy na may plano ang Estados Unidos na siya'y ipapatay at ito'y binagyan na daw ng basbas ng Malacanang. Itinanggi naman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumanggap sila ni BP Sara Inday ng mga baril mula kay Pastor Apollo Quiboloy. Sa isang press conference sa Davao, tinawag ni Duterte na stupid at silly ang naturang akusasyon ng isang alias Rene na tumistigo pa sa Senado. Siya na lang umano ang magbibigay kay Quiboloy ng kanyon o ng machine gun. Inamin ng dating Pangulo na meron siyang mahigit 500 baril na bahagi ng kanyang koleksyon at lahat ng mga ito ay may mga dokumento. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Quiboloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? It's a very stupid proposition. It's silly. Bakit man si Pastor mamigay ng baril sa akin? Sama siya magkuha. Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Walang problema na bigyan ng baril ni Pastor Quiboloy si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ito'y legal naman at may mga lisensya. Sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa DCRH at radyo natin kung totoo man na binigyan nga ang dating Pangulo ng baril, wala naman siyang nakikitang mali basta ito'y legal. Yun namang mga armas na yan, kung meron man, kung totoo man, ano pa namang problema kung may armas na binigay, kung legal, diba? Kung legal na armas, binili sa gun store, binili sa, kung ganting na totoo na may armas na binigay, kung totoo man yun, wala kong nakitang illegal. Kahit na isang truck yan, kahit isang truck yan, basta legal lang, anong pakialam mo, diba? Anong pakialam mo kung legal lahat yan? Mali mo, binigay airsoft. Hoy mga mamis! Pwede na tayong mag-laundry day. Tunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit naman siya, all you need is Pride. At mapahirapan ang self-con sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test at chocolate. Mud and sabon on cotton, gawa po ito ng ACS.
37 na makalipas ang alas 4 ng umaga, ramdam na sa ekonomiya ng Pilipinas ang benepisyo ng mga biyahe abroad ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa mga mababata sa Kamara, sa pamamagitan nito ng mga investment commitment na unti-unti nang naisa sa katuparan. Inilarawan ni Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes ang Pangulong Marcos bilang chief salesman ng Pilipinas. Napatasan niya ng Pangulong BBM ng 28.7% ang foreign direct investment mula November 22 hanggang katapusan ng Nobyembre ng 2023. Kumpiyansa naman si South Cotabato Representative Peter Miguel na marami pang dayuhan ang mahihikayat ng Pangulo na mamuhunan sa kanyang 2 araw na state visit sa Australia. Una nang sinabi ng Department of Trade and Industry na nagsimula ng matupad ang 14.2 billion pesos na laga ng investment commitment na naselyuhan naman ng Pangulong BBM sa nakalipas na 16 na buwan. Maganda umaga, Pilipinas! Tatlong kasunduan naman ang inaasahang seselyuhan ng Pilipinas at ng Australia sa 2 araw na state visit doon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Pangulong BBM, nakasentro ang mga kasunduan sa pinalakas na strategic partnership ng dalawang bansa. Inaasahan din na niyang palalakasin ng Pilipinas at ng Australia ang kooperasyon sa maritime security, cybersecurity at kalakalan na pakikinabangan ng mga mamamayan. Kahapon lumipad pa Australia ang Pangulo para humarap sa Australian Parliament ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas. 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pilipinas! 42 na makalipas ang alas 4, kulang yata tayo ng tsokolate. Ikaw naman. Busy lang, busy. Speaking of tsokolate, huwag natin kalimutan yung pong produkto ng ating mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan. MSMEs na ho ngayon ang marami ho sa ating mga magsasakang nagtatanim ng nyug. Tinakot po yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dahil ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan dapat magkaroon ng iba pang pagkakakitaan ng ating mga magsasaka. Yan, para habang hinihintay nila yung harvest ng nyug o ng palay, meron pa ho silang ibang income. Kaya tangkiligin po natin ang gawang atin. Mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate ang available at ang mga raw material na ginamit dyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo tangerinechocolate.ph. Pero doon sa mga order, available po ito sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kanyang kapwa Pilipino? 12.9 million pesos na laga ng marijuana na diskubre sa Sulu. Detalye ng balita mula kay Jun Dimakutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Nadiskubre ng joint elements ang 5,000 square meters taniman ng marijuana sa sitio Mangal-Mangal, Barangay Masjid, Punjungan, Kalingalan, Kaluwang, Sulu. Binunot at sinunog ang nasa 15,000 fully grown marijuana plants. Ang marijuana ay nagkakahalaga ng approximate national average price of more or less 12.9 million pesos. Ayon sa Probar Information Office, naglunsad ng drug bypass operation ang PDEA Sulu Barm laban sa 2 drug suspects sa nasabing address na nagresulta sa pagkadiskubre ng marijuana plantation. Nagawa namang makatakas ang 2 target suspect na maaring natunugan umano ang paparating na government forces. Sinunog ng government forces ang marijuana on site at nag-iwan lamang ng sample evidence upang masuri daw sa crime laboratory. Sa kasalukuyan, nananatili ang tropa ng PDEA Sulu Barm kasama ang SPPOO Provincial Intelligence Unit, NICA Barm, Regional Intel 9, Kalingalan, Kaluwang MPS, 21st IB Philippine Army, PMFC and 2nd PMFC, PC4 SAC 5th Sub at RMFB 14B sa pag-track down sa tumatakas na 2 suspects. Pinapurihan naman ng Probar hierarchy ang mga units involved sa pagkakasira ng tanim na marijuana sa lugar. Mula sa Kanunahan sa Pilipinas, GCRH, ako si RH19, Jun Dimakutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran, John. Maganda umaga, Pilipinas! 3 naman ang sugatan matapos pasabugan ng Granada ang isang kapihan sa lungsod ng San Carlos. Detalye na balita mula kay Rex Cantong, RH46. May nga, Rex.
Sugatan ng 3 katao matapos pinasabugan ng umano'y granada ang isang kapihan sa Sitio Medina, Barangay Rizal, lungsod ng San Carlos, Negros Occidental. Ayon kay Walter Masaba, kasama sa nasugatan ng kanyang ina na si Leonora Masaba, 75 years old, at ang kapatid nitong si Julius Masaba, 42 anyos, at ang kanilang katulong na si Rochelle Resma, 30 anyos. Dagdag pa ni Masaba, isang lalaki na nakasuot ng brown jacket habang sakay ng motorsiklo ang humagis ng umano'y granada sa nasabing kapihan. Nawasak ang mga istante sa loob ng tindahan at wasak ang isang motorsiklo na nakapark sa labas ng tindahan na pag-ari ni Police Master Sergeant Leonardo Luwage na nadestino sa Dumaguete City. Ang mga biktima nagkaroon ng minor injuries na patuloy na ginagamot sa San Carlos City Hospital. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Nasser Canha, mayroong suspect na ang kapulisan, subalit hindi muna pinangalanan ito ng mga otoridad, subalit isang GO ng First Engineering Office ng Department of Public Works and Highways. Mula sa Aksono Radyo Bacolod, dito si Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damong salamat, Rex. May dinidevelop ngayong olive oil drug sa London laban naman sa brain cancer. Promising umano ang early trial ng nasabing gamot laban sa aggressive brain tumor na glioblastoma. Sa inisyal na trial na nalathala sa British Journal of Cancer, 1/4 ng 54 sa mga participants ng naturang pag-aaral ang nagkaroon ng positibong response sa gamutan. Isa sa kanilang humabang buhay ng higit 3 taon matapos ang oral medication kung saan inihahalo ang olive oil drug sa tubig 3 beses kada araw. Sasalang pa sa phase 3 trial ng gamot na gawa sa oleic acid, ang key fatty acid ng olive oil. Ayun. Pero alam ho ninyo, syempre pagka may cancer ho isang tao, immunocompromised ho siya. Meron na rin hong clinical trial na nagsasabi na yung isa ho sa mga component, isa ho sa mga taglay ng ultabayo, nakatutulong para malabanan ng compromised immune system ho ng mga taong may cancer. Pag-usapan natin yan bukas ha. Hanap po tayo ng mga medical expert na kaya magpaliwanag yan ha. Pero kung kayo ho nakakaranas ho ng puyat, pagod at stress, siyempre depressed ka pa. Pagharap mo pa ng salamin, hindi ka cute ha. Aba, mag-ultabayo. Para pagharap mo ng salamin, ang sabi mo kaagad sa sarili mo, ang pogi ko ngayon. Di ba? Pagharap mo sa salamin, sabi mo, ang pogi ko ngayon. Sasagot naman yung salamin, dati na. Yung salamin namin, alagang-alagang ko sa punas eh. Baka mamaya lumabo ho eh. Hindi niya makita na dati. Ay! Ang Ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. At ito po naman ay rekomendado po ng mga doktor. Ano nga ba ang postbiotic? Ang postbiotic po ay dinevelop ng mga Hapon para nga po matulungan yung pong mga may problema po sa kakulangan ng tulog. Hindi masyadong nakakaabot dun sa stage 4 ng tulog. Kaya pagkagising nila parang pagod na pagod, di ba? Bigat ng katawan mo. Yan, yun ho yung dahilan kung bakit dinevelop po ang postbiotic. Pero during the process, sa clinical trial, dun ho naman nila nakita na meron palang mga immune cells na pwede pong matulungan, mapaboost ng postbiotic. Yan. So, yung postbiotic technology, dinevelop ho ng mga Hapon at dito sa Pilipinas, inilagay po naman sa kapsula. Yung pong mga patay na mga bakterya, inilagay po ng Theoxis Health Ventures para maging ulta bio.
ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Pag hindi po rehistrado sa Food and Drug Administration, huwag niyo ho tatangkilikin, ano ha? Dahil delikado ho yan. Ngayon, kung may mga katanungan pa ho kayo, lalong-lalo na ho yung may mga concerns tungkol po sa kanilang pag-take ho ng maintenance medicine, mag-text po kayo sa 0917-110-6580. Meron po tayong mga medical experts na handang sumagot sa inyo pong mga tanong. Ulitin natin ha, 0917-110-6580. Ayan ha. Oy, hindi ho ito magic pill ha. Baka akala nyo ito magic pill o pampatulog. Hindi po. Ito po ay isang food supplement na makatutulong para ma-achieve ho natin ang magandang tulog. Available sa Mercury Drug, sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy at gayon din sa John's Pharmacy at Curamed. Pero sa pinakamalapit po ninyong Mercury Drug Store, puntahan ho ninyo dyan para po sa inyong Ulta Bio. Maganda umaga, Pilipinas! Si Sam Milby at saka si Catriona Gray, meron daw pong pinagdadaanan. Ano to, pinalagpas lang yung Valentine's? Kumpirmado daw po yan. Pero sinusubukan nilang ayusin. Ha? Anyway, Sam, kung talagang ayaw mo kay Kat, text ka lang. Nandito si Ray. Ikaw naman. Nandyan pa si Ivan. Ang dami dito mga binata. Detalye na ba dito mula kay Gorgie Rula? Gorgie? Naglabas ng statement ang management team ng engaged couple na sina Sam Milby at Catriona Gray na may pinagdadaanan na raw sila. Ayon sa official statement na inilabas ng Cornerstone Entertainment, we at Cornerstone, the talent management agency representing artists Sam Milby and Catriona Gray, would like to address the recent rumors surrounding their relationship. While it is true that Sam and Catriona are currently facing some challenges in their relationship, they are actively working on resolving these issues together. We kindly request that everyone respect their privacy during this time as they navigate through this situation. We appreciate the concern and well wishes from all those who have shown support for the couple. End of quote. Nagsimula ang isyong hiwalay na sina Sam at Catriona nang napansin ng mga netizens na hindi suot ng Miss Universe 2018 ang kanyang engagement ring. Wala pa rin silang pahayag kaugnay dito at ang Cornerstone na lamang nagbigay ng statement, pero panalangin pa rin ang lahat na sanay magkaayos dahil marami na silang pinaghahandaan sa kanilang kasal na ngayong taon na ito sanay magaganap. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. 52 na makalipas ang alas 4 na umaga, pinuri naman ni Senator Bongo ang pagpapatibay sa bagong batas na Tatak Pinoy Act o Republic Act No. 11981. Makatutulong ito para tumulong sa pagpapaunlad, pagsusulong at pagtataguyod ng mga produktong Pinoy at pagbabago din sa domestic at global scale. Si Senator Go ay co-author ng nasabing panukala na naging ganap na batas matapos nalagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos nitong February 26. Ayon kay Senator Go, ang Tatak Pinoy Act ay naglalayong itaas ang pamantayan at pagiging competitive ng mga produkto at mga serbisyo ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mas malakas na pagtutulungan sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Pinuri din ni Senator Go ang nilagdaang Expanded Centenarian Law kung saan isa rin siya sa mga co-authors at mga co-sponsor para mapalawak naman ang benepisyo sa mga senior citizen. Ipinangako ng Department of Transportation ang mas magandang serbisyo sa pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport. Sinabi sa DCRH ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ito itan sa magiging karagdagang mga bagong equipment ng paliparan at pagsasaayos ng kanilang boarding gates. Sinabi pa ni Bautista bagamat hindi mag-i-expand ang runway, target naman itong palawakin ang mismong terminal at mag-modernize na rin. Ayon kay Bautista, walang magiging pagtaas sa terminal fee o pamasahe dahil hindi naman daw basta-basta pwedeng magtaas ng fee sapagkat regulated ito ng gobyerno. Target ngayon ng kagawran na makamit ang hanggang 95% ng on-time performance para matugunan ang libo-libong pasaherong lumilipad dito kada araw. 90% I think doable yan. No? Oo. Kasi mahirap na magkaroon ng 100% na on-time performance dahil napakaraming mga instances na beyond our control. Maraming factors. Opo. Yes. Kaya yung 95% na on-time performance, I think is a very good target. No? Ayan. Sana nga po magkaroon na ng katuparan yan, ha? Kasi nakakahiya.
Pushcart lang pinag-aagawan. Ay, sus, Ginoo. Lalong-lalo na dyan sa Davao. Ano ba naman yan? Tapos meron ba sila? Sorry ha. Dahil talagang inaasahan ang pagdami ng mga pasahero dahil season. Susmi, kahit off-season naman, nag-aagawan pa rin ho dyan. Pinag-aagawa na nga yung limitadong pushcart na sira-sira pa. Isus ko Ginoo. Hindi mo maintindihan kung kakaliwa o kakanan pagka tinutulak mo eh. O diba? O hindi naman, akala mo pila yung tinutulak mo eh. Kempang eh. Gumaganon-ganon, no? Sabi ko nga, bakit ganon ang simento dito? Hindi pantay. Ay, susme. Pero dyan sa Clark International Airport, napakalamit lamang dyan yung mga proyekto po ng Westchester Realty. Yung si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at Samira. Yan ho, may pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term. Abay, 5% lamang ang down payment. Pwede pang gives. At 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ngayon, kung ngayon ho kayo bibili ha, dahil nakita ho ninyong napakagandang investment ito. Aba, may chance pa ho kayong babiyahe ng libre sa mga Asian destination kung saan tatama ang inyong dart. Kaya bago ho kayo pumunta, mag-practice na muna mag-dart-dart, ha? Ayan. Pwede ho kayong bumiyahe ng libre patungo pong Japan. O hayo ko sa iba, sa mga suki natin dyan ho sa Japan. Sa Hong Kong, sa Singapore, sa Thailand, sa Taiwan. Basta kung saan tatama ho yung dart nyo. Kaya pang ginagawa ho ninyo, makipag-ugnayan na kaagad sa 0996-51555 o diligyan sa 0947-434-5555. Ulitin natin ha, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ang DFA daw po hinihinga ng paliwanag ang Singaporean Embassy dahil sa exclusivity deal ng concert ni Taylor Swift. Pati ba naman ito pinakikialaman natin sa dami ng problema ng Pilipinas? Concert ni Taylor Swift sa Singapore. Detalye na balita mula kay Manang Milky Gunan, RH12 Manang Milky. Dapat pagpaliwanagin ng Department of Foreign Affairs ang Singaporean Embassy matapos mistulang solohin ang pagtatanghal ng international pop star na si Taylor Swift. Ayon kay Congressman Joey Salceda, dapat magpadala ng note verbal ang DFA sa Embahada ng Singapore kung bakit binigyan ng exclusivity terms ng Singapore Tourism Board at ng Ministry of Culture, Community and Youth ang AAG Presents na siyang nangangasiwa sa concert ni Taylor Swift. Hindi niya magandang gawain kung ipagkakait sa ibang Southeast Asian countries ang pagtatanghal ng multi-awarded artist. Batay sa impormasyon, 2 to 3 million US dollars umano ang grants ng Singapore government sa AEG para i-host ang The Eras Tour na gaganapin sa Marina Bay Sands. Nakasaad sa exclusivity clause na walang ibang bansa sa Southeast Asia na makakakuha kay Swift para magtanghal. Dahil sa concert na gaganapin sa unang linggo ng Marso, nakatulong ang polisiya ng Singapore dahil tumaas ang regional demand sa hotels at airlines ng 30% sa panahon ng concert ni Taylor Swift. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Marketing gimmick. Ano ba naman Ay, sus may Ginoo. Anyway, pilang nila na paimbestigahan. Malay nyo, sumagot naman ng Singaporean government. Sagutin sa kanila ng Singapore. Keber nyo. Bakit nyo? Pumasok sila sa kasunduan. Pumayog si Taylor Swift Ay, pero wag ho kayong magpapauto ha. May nadali na dito ng milyon-milyong pisong halaga ho ng nagbebenta daw ng ticket. Tapos may package pa kasama airline at saka ang hotel. Ay magpailad Kalokohan ho yan. Diretso ho kayo doon kung bibili ho kayo doon kung meron pa. Binaliwala naman ni House Deputy Leader at Mandaluyong Representative Neptali Boyet Gonzales ang pangamba na babaha ang lobby money sa Kongreso kapag natuloy ang pag-amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Tugon ito ni Gonzales sa tanong kung kaugnay ng sinasabi ng Bayan Muna Chair na si Nery Colmenares sa isang press conference na ayon sa kongresista isang pananakot lamang.
Sa deliberasyon noong Martes, nagbabala si Colmenares ng mga panukalang pagbabago ay magiging dahilan na maging lumakas ang kapangyarihan ng Kongreso na siyang magtatakda ng limitasyon sa pamumuhunan ng mga dayuhang negosyante sa bansa. Ipinahig pa ni Colmenares na ang pangambang ito sa pagtalakay ng House Committee of the Whole sa resolution of both houses number 7 na naglalayong amyendahan ang ilang probisyong pang-ekonomiya sa pamamagitan ng paglalagay ng salitang unless otherwise provided by law sa 37 taunang saligang batas. Sinabi naman ni South Cotabato 2nd District Representative Peter Miguel, wala itong nakikitang problema sa naturang panukalang isingit ang naturang probisyon. Iginit ni Miguel na ang pagdaragdag ng salitang ito ay kinakailangan ng Kongreso upang mas madaling makagawa ng mga kinakailangang pagbabago sa ating saligang batas. Magtutuloy-tuloy man ang paghahain ng gobyerno sa ilalim ng Administrasyong Marcos ng diplomatic protest laban naman sa China kaugnay ng ginagawa nitong iligal na pagpasok sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon kay Deputy Majority Leader at Mandaluyong City Representative Neptali Boyet Gonzales, chair ng House Special Committee on WPS, mahalaga ang paghahain ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa mga ginagawa ng China kahit pa ito'y binabaliwala. Ayon kay Gonzales, ang mga nagdaang buwan ay nagpapakita na merong mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea at naghain naman ang gobyerno ng mga diplomatic protest. Sinabi ni Gonzales na mga protestong ito ang magsisilbing pagpapahayag sa mundo na hindi binibitaw ng Pilipinas ang teritoryo nito o ang exclusive economic zone. Mga nagsasamantala sa mga ayuda dapat lamang na maimbestigahan at kasuhan ayon kay Senator Bongo. Detalye ng balita mula kay Raymond Detpa sa Aris 28. Good morning, Raymond. Dapat lamang pakinabangan ng ating mga mahirap na kababayan at mga nawalan ng trabaho ang mga ayuda na ibinibigay ng ating pamahalaan. Ito ang deklarasyon ni Senador Christopher Bongo kasunod ng mga reports na may mga local officials at kanilang mga tauhan na nagsasamantala sa mga ayuda. Kinabibilangan ito ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD at tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o tupad ng Department of Labor and Employment. Ayon kay Go, isinulong nila ang mga programang ito ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng nangyaring pandemya. Nakiusap ito na huwag pagsamantalahan ang mga ayuda para sa mga naghihirap nating mga kababayan. Una nito ay nagkasa ng investigasyon ng Senado sa mga reklamo ng pangungupit ng ilang mga local officials at kanilang mga tauhan sa mga ayuda sa Davao del Norte at Davao de Oro. At noong isang araw lamang ay binulgar naman ni Senator J.B. Ejercito ang corruption din sa ayuda sa kanilang lungsod ng San Juan. Narito si Senador Bongo. Isinulong natin itong mga programang to, panahon pa ng pandemya, panahon ni dating Pangulong Duterte para tulong sa mga mahirap. Hindi po tulong sa mga nananamantala. Dapat kasuhan, pag nahuli, yung nananamantala, yung mga multiple IDs na ginagamit sa isang tao lamang po, huwag niyo pong pagsamantala ng kahinaan po ng mga kababayan natin na naghihirap na nga, pinapahirapan niyo pa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ay, magandang umaga ho sa mga taga San Miguel, Bulacan. Kawawa daw yung ating mga magsasaka. Tuyon-tuyo na ang kanilang mga taniman. Kaya bagsak na naman ho ang kanilang kabuhayan. Ang pinangangambahan ho nila, ang sabi nga nila, kung wala nga trahedya, may mga kumikita di ba? Ito pa kayang may ganitong klase ng problema. Di ba? Pagka may problema, pagka may may trahedya, may grasya. Ayan. Laki daw ng bahay ng kanilang mayor doon Maganda umaga, Pilipinas! Si Benny Estrella muna mula sa Pag-asa. Kasama na natin. Benny, good morning. Ay, pakibalikan nga si Benny. Paka-establish lamang yung linya natin kay
Benny, ha? Anyway, kung saan naman ho mga lakad ho ninyo ngayong araw na ito, siguraduhin lamang na may proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa ating mga households. Very effective ho yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balikan natin ngayon si Benny Estrella. Benny. Yes po, Benny. Good morning Sir Angel. Yes, sir. Yes po, good morning sa ating mga taga-subaybay. So far po wala tayong minomonitor na bagyo sa loob at paligid ng area of responsibility. Humihina po sa ngayon yung ating northeast monsoon. So kahapon Luzon and Visayas ang affected. Ngayon ay buong Luzon na lamang at inaasahan maaring bukas ay northern Luzon na lamang ito makaka-apekto. Asahan lamang yung may hinang ulan dito sa Aurora, but for the rest of Luzon, halos ganun pa rin po na weather conditions as yesterday. Partly cloudy to cloudy skies at may chance lamang ng pulupulong pag-ambon. Habang dito naman sa Visayas and Mindanao is partly cloudy to cloudy skies except lamang dito sa may papting Davao region kung saan madalas pa rin po mga pag-uulan. Merong mga isolated rain showers or isolated thunderstorms over the rest of Mindanao. Temperature sa Metro Manila between 22 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio 13 to 24 degrees. Tagaytay 20 to 29 degrees. At sa Metro Cebu 25 to 30 degrees Celsius. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting po ng Pag-asa. Balik ko sa inyo. Maraming salamat si Ben Estrella mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! 5:06 Champion. Siyam na minuto na makalipas sa alas 5 ng umaga. Kasama natin ngayon si Attorney Fidel Macauyag, Director po ng Department of Migrant Workers dyan po sa Region 10. Pero si Attorney Fidel po, matagal na naging labor officer dyan po sa Middle East. Nakababahala ho yung problemang kinakaharap ngayon na marami ho sa ating mga OFW, na nandyan po sa gitnang silangan, meron bang bukod doon sa Kuwait na may naipakulong tayong nagkasala sa Pilipino, meron ba? Sa Middle East, meron bang napakulong tayo na umabuso sa Pinoy? Alamin nga natin. Kaya Attorney Fidel Macauyag. Attorney, magandang umaga po sa inyo. Assalamualaikum. Magandang umaga din po sa inyo, Congressman Angel. And alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Meron ba? May sa dami ho, sa tagal ng panahon na nagrereklamo tayo sa inaabusong mga Pinoy sa Middle East, meron ba tayong naipakulong na perpetrator? Yun ang nakakatawa, Congressman Angel, dahil lagi natin nasasabi na may maraming naabuso ng mga Pilipino OFW sa Middle East. Pero sa totoo lang, ang mga nasa kulungan, nasa kulungan ng iba't ibang jails sa Saudi Arabia ay karamihan mga Pilipino. So, ibig sabihin na tayo ang maraming nakukulong, kaya wala tayong napapakulong na mga employer or abusers ng ating mga OFWs. Siguro, mayroong pailan-ilan na nakulong. Recently, yung alleged abuser ni Renara Jollibee, ni Jollibee. Sa Kuwait yun Sa Kuwait naman yun hindi naman sa Saudi Arabia Yeah, I am referring to the entire GCC countries, including Kuwait. Okay. So, napakulong natin yun, mahigit 1 taon yata yung sentensya. Penalty. Alright, pero kung siguro nangyari din yan dahil medyo naging controversial, at saka naipursige natin yung kaso. Now, pero ako, Congressman Angel, nung umalis ako sa Saudi Arabia,
mayroon tayong more than 470 na mga OFWs na nasa piitan, no? Iba't ibang criminal cases sinaharap. Pero wala tayong napapakulong na employer na nang-abuso sa ating mga OFWs. Although araw-araw, nung nandoon ako, mayroon tayong average na 12 katao. Wow. Mostly are domestic workers na pumupunta, nagra-run away at pumupunta sa ating polo noon, ang tawag natin sa Migrant Workers Office ngayon, yung NWO. Okay. So, 12 araw-araw ang average. What happened to their case? Kung di ba, hindi naman yung magra-run away kung sila huy nakurot lang o kaya napagsabihan. Siyempre matindi ho yung dinaanan nilang karanasan. So anong nangyari ho dun sa kaso nila? Precisely, Congressman, mayroon kasi tayong policy na pinapauwi ka agad itong mga nadi-distress na mga workers. Minsan hindi na natin nadi-distinguish kung ang dahilan kung bakit na-distress ay kasalanan ba ni worker or mga minor reasons lang, or ang dahilan kung bakit na-distress si worker ay talagang naabuso or mayroong grave violations sa kanyang kontrata, no? Ngayon, hindi na natin ma-distinguish yan at napapauwi ka agad because yun din naman ang gusto ng mga workers. Alright, ang nangyayari dyan, the rights of the worker na violate doon sa host country ay hindi natin na ipaglaban. Oo, hindi natin na hahabla yung abuser ng worker. Now, dahil hindi natin nahahabla, minsan may mga serious offenses sa violation ay itong mga abusers ay scot-free sila, hindi sila napaparusahan at ng impunity. Yun, para bang nagkakaroon ng pananaw na impune sila, meron silang immunity from suit. Di ba? So kaya nagkakaroon ng cycle of abuses dahil nga itong mga abusers ay iniisip nila hindi naman din tayo napaparusahan dyan pinapauwi din naman nila yung mga workers nila na naabuso, and then pati yung walang anong tawag dyan, walang intention ng abuso ay pag nagkaroon ng opportunity or nagkaroon ng sitwasyon na manakit or mang-abuso sa worker ay gagawin din niya because of the belief na hindi rin naman, wala naman napaparusahan sa pang-abuso sa OFW. So, yan ang nangyayari. Attorney, teka muna, sa ilalim kasi ng bagong batas, may pondo na tayong inilaan para sa proteksyon o legal assistance ng pong mga distressed Filipino abroad, hindi lang sa Middle East, hindi pa ba sapat yun? Hindi ba nagagamit yun? Precisely. Mayroon tayong tinatawag na action fund, Congressman. Ito action fund na ito, ang sa ating pagkakaalam ay napunduhan niya ng 1.5 billion for last year. At ang purpose ng action fund na ito ay para bigyan ng legal assistance, medical assistance, yung mga distress worker na nangangailangan sa bansa where they are staying or working. Alright. Itong budget na ito, pundo na ito ay gagamitin din sa pag-rescue kung kinakailangan, repatriation, evacuation, yung mga ganyan, or deportation. Basta whatever na kinakailangan ng workers sa kanyang kinaroroonan sa ibang bansa ay dito kukunin yung pondo para asistahan siya. Alright. It has my advocacy, Congressman,
Sana magkaroon tayo ng mga secular lawyers, and I am referring to lawyers who are licensed to practice in the host country, not only Saudi Arabia but the entire GCC country. Secular lawyers. Ano ito? Lawyers, na licensed to practice law and the host countries. At ito dapat gawin nating mga in-house counsel. Ibig sabihin hindi po pwede yung mga legal officer ng embahada. Hindi sila pwede mag-practice ng law doon? Hindi, wala po tayong authority. Yung mga Sharia lawyers po natin ay wala tayong authority practice law in the host country, particularly sa Saudi Arabia. Alam mo, ang tinapos na ating mga Sharia lawyers ay yung mastery interpretation ng Quran at saka yung hadith of the Prophet Muhammad, meaning the teachings of the Prophet Muhammad. So yung scope of their education does not include yung remedial law, which is very important. The criminal laws, immigration law, labor law, civil law, etc., which are the laws na laging applicable sa mga mga OFWs. Alright. So, dahil hindi sila allowed to practice law, I mean, hindi nila master, wala silang mastery diyan sa mga criminal law, civil law, immigration law. They are not authorized to practice law in Saudi Arabia. Pangalawa, inaano yan mayroong mga exam yan at saka certain education na dapat tapos. At saka that is reserved to their citizen. So in other words, itong mga Sharia lawyers natin, hinahire natin mga kapwa natin Pilipino din yan Teka muna, Attorney, di ba sa engineering meron ng reciprocity. Ayan, may reciprocity tayo, di ba? Sa mga engineer. Sa law ba? Wala tayong ganun? Ganito, what do you mean sa law? Sa practice ng law, hindi ka pwede doon? Okay. Ganito yon. Yung ating mga Sharia lawyer, maliban pa doon sa wala silang license to practice law sa host country at maliban pa doon sa lack of sufficient knowledge about the laws applicable, kagaya ng sinasabi ko, criminal law, civil law, remedial law. Wala din silang mostly wala silang authority to stay in the host country. I am referring to ikama and work permit. Wala silang ikama, walang work permit kasi mayroon tayong reciprocity na kung gaano karami yung i-issuehan ng authority or residence permit dito sa Pilipinas, for example sa Saudi Arabia, meron silang ibibigay ng ating DFA or ating gobyerno na number of residential permit dito sa Pilipinas. Alright. Ang sasabihin din nila, okay, ito lang binigay nyo sa amin, edi ito lang din ay bibigay namin sa inyo sa Saudi Arabia. Reciprocity. Pero yun, hindi pa rin makakapag-practice kasi kailangang ikarma. Nakakatakot din minsan, pati yung sitwasyon nila because wala mga illegal na sila. Some of our local hires there, mga illegal because wala nga po silang wala pa na-issue sa kanila na diplomatic residential permit or ikama. Hindi nga natin sila mautusan pumunta sa police dahil natatakot sila baka sila pa ang hulihin. Okay. So instead na lolo sa ating distressed OFWs or nakakulong na OFW or magsusumbong sa police,
ay sila pa natatakot dahil baka nga duro-duruin lang sila doon ng pulis. Lalo na kung sa korte yun. Okay. Kung halimbawa may lilipitin sa korte, wala sila auto. And then kung wala silang ikama, di baka makulong pa sila. Okay. Attorney, afford ba natin yung mga sinasabi ho ninyong secular lawyers? Kaya ba ng budget natin? Oo, yung sinasabi ko po, Congressman, na Action Fund, last year meron tayong pondo na 1.5 billion. I don't know how much now, kung magkano ang pondo niyan. At sa palagay ko, sufficient naman yan para punduhan yung pag-hire ng mga secular lawyers sa different migrant worker offices sa iba't ibang bansa, sa GCC countries. Alright. Mayroon din akong na formulate na idea na kung halimbawa ay magtitipid pa ang ating gobyerno to fund the needed expenses for legal assistance, ay pwede naman na tayo mag-grace ng mag-mark up doon sa verification fee ng bawat kontrata na babayaran ng employer. Okay? Ang binabayaran ngayon ng employer, binabayaran ng employer ay nasa ranging around $6,000 for every deployment. Okay. Ibig sabihin, babayaran ng employer yon. Alright, mag-mark up tayo ng kahit $100 lang. Tapos doon sa 6,000 na yun. To answer for legal assistance, medical assistance, etc. na ibinibigay natin sa mga... So what you're saying, Attorney Fidel, may paraan kung gusto nating matigil na yung cycle of violence, sa mga pag-abuso at saka yung pananaw na parang may impunity yung pong mga host ng mga OFW natin doon, may paraan, at ang sinasabi ho ninyo, hindi naman problemahin ng pondo dahil maraming scheme o marami ding paraan kung paano tayo mag-generate ng pondo. Tanong, ito ho ba ay nagagawa na ngayon ng DMW? Ako sa bagay, wala naman kasi permanente pa sekretary, Oo. Congressman, mayroon tayong verification fee na 90 real lang, 91 real yata yun. And then, ang sinisingil din natin sa NWO ay 100 pesos para sa OEC. Yung 91 real ay para yun sa processing ng verification of documents doon sa NWO. Okay. Alright. Kung isusuma total mo ito, wala pang $25 US dollars. Ganun kaliit? Okay, wala pang $25. Ha? Ganun kaliit? So, ganun po kaliit. Whereas, yung employer, ang binabayaran niya doon sa isang worker, kahit domestic worker, ang binabayaran niya, yung sinasabi ko, not less than $6,000 US dollars. Itong not less than $6,000 US dollars, kukuha pa doon ang Saudi ng value-added tax na 15%. Doon kukunin yung plane ticket ng worker. Doon kukunin yung ikama or residential permit ng worker, yung work permit ng worker. Lahat-lahat doon kukunin. Alright, pati yung of course, yung recruitment fees ng mga agencies dito sa Pilipinas at saka yung tinatawag na FRA o Foreign Recruitment Agency. Alright, ang laki ng binabayaran ng employer para doon sa tax, para doon sa other fees na nire-require ng Saudi. Alright, tayo, $25 US dollars. Ayun lang. Bakit hindi tayo mag-mark up ng kahit $100 US dollars man lang, diba? Ang magbabayad naman yung employer. Diba? Ang magbabayad naman nun yung employer. Diba? Precisely. It's not our government. It is not our OFWs. It is the employer. Alright, kung may magreklamo pa dyan, hey, take it or leave it.
Di ba? Ay, kung nagbabayad na kayo ng 6,000, ito 100 lang para sa protection ng aming mga workers, hindi nyo mabayaran. Okay. Attorney, diba? So ang sinasabi natin, hindi helpless. May mga paraan kung gusto natin talagang maresolve itong problema natin ng cycle of violence sa mga OFW natin, lalo-lalo na sa mga Middle East countries. Number one, kung nakakapag-hire tayo ng tamang secular lawyer, at number two, makapag-devise ng tamang scheme on how to generate funds. Pag-usapan ho natin to sa iba pang mga pagkakataon. At sana nakikinig po ang Department of Migrant Workers ngayon. Magandang umaga kay OIC Hans Leo Kaknak. At idudulog din ho natin to siguro sa ating mga magagaling na mga mambabatas. Nang sa gayon, makita nila yung wisdom on how to help itong ating mga distressed OFW. In the meantime, Attorney Fidel, thank you for joining us. Magandang umaga po sa inyo. And ingat po kayo. Thank you. Thank you po, Congressman. Maraming salamat for inviting me. Thank you. Si Attorney Fidel Macauyag, Region 10 Director po ng Department of Migrant Workers. Matagal din pong naging labor officer dyan po sa Middle East. Maganda umaga, Pilipinas! Tsaka bakit yung ibang mga agency ng government, sangkaterba ang undersecretary, di ba? Bakit yung Department of Migrant Workers? Dapat merong Undersecretary for Middle East, Undersecretary for European workers natin, di ba? Kung saan may concentration ho ng mga Pilipino. Dito sa Pilipinas, di ba? Ang daming mga department dito. Sangkaterba yung Undersecretary. May Undersecretary for Special Concern. Tapos matutulog lang. Mamaya, babalikan natin yan si Yusek Tulog. Sandali lang, dami tayong hanap buhay na naiwan. 5:29. Maganda umaga, Pilipinas! 34 na makalipas ang alas 5 na umaga, rape suspect sa Samar na 16 na taong nagtago. Hindi rin nakaligtas sa kamay ng mga pulis ng Caloocan. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23 Edwin. Ay buntag ko Idel matapos yung 16 na taong pagtatago sa batas mula naman sa probinsya ng Samar dahil nga sa kaso ng 2 counts of rape, natuntun ng Caloocan Police ang suspect na si Alias Bogart sa kanyang pinagtataguan dito sa may St. Paul Street sa Barangay 182 sa Pangarap Village sa North Caloocan. Ay dito kay Police Colonel Rodel Lacuesta ang pag-aaresto sa suspect dahil kahit tagal ito ng paglabag sa batas, malayo mang lugar ay hindi makapagtago sa batas sa pag-usig ng batas sa ilalim ng programa ng Chief PNP at 5-focus agenda aggressive and heinous law enforcement operation. Makatanggap ang Caloocan ng warrant section kahapon na inisyo ni Judge Yolanda Dagandan, ang presiding judge sa RTC Judicial Region Branch 83. Kaya Bigas Samar ay agad na itong hinanap dahilan ng kanyang pagkaka-aresto. Wala pa rin sa kauna sa Pilipinas, isa-rin sa Kusaris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Edwin. Samantala, napakaliit na ng tsansang makita pang buhay ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, naniniwala si Senator Bato na 99.5% patay na si Camilon. Ayon kay de la Rosa, nakita ang duguan ang beauty queen at dapat daw naisugo dito sa ospital. Sa akin, bigyan natin ng benefit of the doubt, pero mga 99.5% ako ang aking paningin na mukhang wala na. Pinatay nila yon. Well, all indications to that situation. Ganon na conclusion dahil yun nga, may na-recover yung coach na may nakakita na ikinarga siya sa sasakyan na duguan. So kung may dugo yun, sigurado dapat ay na-hospital na yun para mabuhay. Wala namang hospital na napuntahan, so most likely talaga yun ay sinamang palad na talaga yung biktima. Sa ngayon, hindi pa makapaghain ng kasong murder laban kina dating Police Major Alan De Castro dahil sa hindi pa nga nare-recover ang katawan ng biktima. Pero sabi ni De La Rosa, malakas ang ebidensya ang nakuha laban sa mga suspect para sa kasong kidnapping at illegal detention.
Para sa kaso na kasalukuyang nakapile laban sa kanila na kidnapping at serious illegal detention, ay malakas yung ebidensya na nakalap ng CIDG. Pero sa murder ay hindi pa talaga mapile-file yung kaso na murder sapagkat yung body of the crime, yung katawan ng biktima ay hindi pa rin na-recover hanggang ngayon. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino down under dyan po sa Australia. Mamaya makikibalita tayo sa naging lakad hudo ng Pangulo. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos at dyan po sa Canada. Dito sa Pilipinas, sa Talisay, Batangas. Magandang umaga kay Mayor Senny Mendoza. Mayor Senny, kumusta na po kayo? At syempre kay Congressman Durplito na pinasasalamatan po ng mga taga-Philippine Bamboo Foundation sa kanyang patuloy na pagsusulong ng propagation ng kawayan dyan po sa ating watershed area ng Angat. At yan po sa Ipo Dam. Malalaki na ho yung kanilang mga naitatanim na o mga develop na mga planting material dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Sana tularan ng iba pang mga mambabatas natin o iba pang mga local officials ito pong initiative na ginagawa po ni Congressman Durplito dyan po sa watershed ng Angat at ng Ipo Dam. Ay siyempre batiin na rin natin si Justice Max De Leon. Justice Max, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Nueva Vizcaya. Todo depensa ang National Food Authority sa paluging bentahan ang libu-libong tonelada ng bigas sa dalawang trader. Sinabi ng NFA na pinapayagan ng NFA Council ang pagbebenta ng lumang stocks ng 10% na mas mababa na kesa sa mga minamandatong presyo. Ang paliwanag ng NFA Administrator na si Rod Bioco, mandato ng ahensya na panatilihin ang 99.9% na stock na maayos na kondisyon. Nirereserba naman umano ang freshly milled na mga bigas para sa calamity relief at ang mga natitira ay kailangang ma-dispose para sa inventory management purpose. Ayon kay Lemuel Pagayunan, Assistant Administrator for Operations ng NFA, may mga impormasyon siyang maayos pa ang kondisyon ng ibinentang bigas at hindi rin ito aprobado ng NFA Council. Wala umanong nangyaring bidding dahil direktang kinontak ni Bioco at ni RM Alwin Uy ang Gipo Rice Mill Corporation at NBK San Pedro Rice Mill. Sa memorandum niya noong November 2023 na inisyu ni Engineer John Bert Hermano, inutos nito sa mga buyer na muling iribag ang NFA stocks at wag lagyan ng NFA markings bago ibenta bilang commercial rice. Kamabalik lamang ni Pagayunan sa Office of the Assistant Administrator for Operations matapos umano siyang iligal na ilipat ni Bioco sa ibang tanggapan. Nagka-Biocohan na Aba, ang hirap po talaga sa itong mga pinagkakatiwalaan ko minsan ng Pangulo. Hindi mo maintindihan kung may kahihiyan sa katawan nila. O gaya nito, pinoproblema natin yung stock ng bigas. Yung pala, yung imbak doon, ibinenta ng walang bidding sa mas murang halaga sa dalawang rice mill. Sila sa loob mismo. Nagsusumbungan. Mabuti nga dito sa Department of Science and Technology, mismo mga empleyado na nagpaparating sa atin ng may impormasyon. Sa pool nung ipaputok natin yung istorya tungkol doon sa kay Yusek Tulog, ang dami na di ba? Meron na nga mga impormasyon tungkol kay Nakamura, tungkol kay Korean. Di ba? Secretary, baka naman po gusto nyo disiplinahin na itong di ba? Huwag na kayo matakot sa mga padrino nito. Isumbong ho ninyo doon sa mga padrino nila para nang sa gayon naitutuwid ho natin dahil nakakahiya Kawawa naman ang presidente. Naayos ho ng Pangulo ang takbo ng gobyerno pagkatapos may mga buwisit na katulad ho nito. Hindi nahihiya. Publicly natutulog. Hindi how much more kung hindi siya, nasa privacy niya siya. Late na nga pumasok, di ba? Sangkaterba pang anomaly. Ano ba naman yan? Teka, sandali. May bago pa akong natanggap ng mga impormasyon kahapon Ayun. Alam ba ninyo na iisang grupo lamang ang nagsisecure sa napakaraming ahensya ng DOST? Isang security agency lamang. At yun daw po ay magkakapatid yung agency na yun. Yung nagpapalit-palitan lang sila. Kaya hindi na mo monitor yung mga katarantaduhan dun. Ito, kaya pumutok ko yung isyong to dahil nga dun sa mga scrap.
Sino bang head ng back dyan? Ha? Alam niyo naman, Secretary Solidum, alam niyo naman yung nangyayari dyan eh. Baka gusto niyo naman disiplinahin na yung mga gumagawa ng ganyang kalokohan, di ba? Mantakin niyo, ang pangalan na ngayon ng DOST, Department of Sleep and Travel. Di ba? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Maganda umaga, Pilipinas! Salary grade 30, 185,000 ang tinatanggap na sweldo mula sa kaban ng bayan. Matutulog in public. Pagkatapos, yung security guard, mahuli ka sleeping on post. Tsugi, ala na niya imbestiga. Kasi na kagad eh. Nandun na kagad yung ebidensya, di ba? Hindi lang once, but many times. 260 na pamilyang nasunugan sa dalawang barangay ng Quezon City, binigyan ng agarang tulong ng lokal na pamahalaan. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, Arish Bal. Good morning, Kuya Angel. Pinangurahan ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagbibigay ng ayuda sa mga residenteng nasunugan sa Barangay Kulyat at Barangay Tatalon, Quezon City. Bukod sa pansamantalang masisiruan at pagkain, ay una na ring umagapay ang City Health Department sa kalusugan ng mga residente. Bawat pamilya ay nakatanggap ng 10,000 pisong tulong pinansyal para sa mga house owner, habang 5,000 piso naman para sa mga nangungupahan. 135 pamilya ang nakatanggap ng ayuda mula sa Barangay Tatalon, habang 125 ring pamilya sa Barangay Kulyat. Ito ay ilan lamang sa mga nasunugan nitong nakalipas na linggo, bukod pa sa nasunugan din sa Barangay Tandang Sora. At dahil sa araw ng bukas, Marso 1, ay Fire Prevention Month, muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan na mag-ingat sa sunog. Kahapon ay una na ring nagsagawa ng anti-dangling and illegal wire attachment operations ang lokal na pamahalaan. Layunin nitong maiwasan ang disgrasyang gaya ng sunog dulot ng maraming nakaharang at buhol-buhol na mga kable ng kuryente. Para sa kaunang-unang sa Pilipinas, DCRH, ako naman Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 44 makalipas ang alas 5 ng umaga, maya pa kay kayungan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dyan sa Mabalacat, Pampanga. Muli ating paalala sa ating mga suki, ha? Tangkilikin ho natin ang gawang atin. Tulad halimbawa po ng Tangerine Chocolate, produkto po ito ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga magnaniyog na dating umaasa sa kompra, mga MSMEs na ho sila ngayon. Nagpo-produce ho sila ng sarili nilang brand ng chocolate, yung Tangerine Chocolate. Ano ba sinabi ng chocolate na galing ho sa Switzerland, Danwa? Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Belgium. Try nyo ho itong Tangerine Chocolate na gawa po ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. At saka yung 10 variants po ng Tangerine Chocolate ng ginamit na raw material nito, ani din po, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ayan, ulitin ho natin, ang Tangerine Chocolate ay produkto po ng mga magnaniyog sa lalawigan po ng Quezon. Malaking tulong po ito para ma-boost natin ang ekonomiya. Lumakas ang loob ng mga magsasaka, lumakas ang loob ng mga MSMEs. Available sa 0919-095-5935 o sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin ang gawang atin para lumakas ang loob ng mga magsasaka at mga manggagawang Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5. 1,000 ang ating mahiwagang tunog. Yan. Gan lang ho kasimple yung ating mahiwagang tunog. Parang may pumutok lang na kanyon. Pero hindi ho yung kanyon. Non-violent ho tayo dito. Hindi ho tayo gumagamit ng anumang bagay na po pwedeng makasakit o makapaminsala sa pagproduce ho ng mahiwagang tunog. Yan po ang strict guideline sa atin ni Tunog Master Mabel. Ayan. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang clue, wala pa. Wala pang binibigay sa akin. Ano bibigay kong clue? Di ba? Sige, palakihin natin yan para may pambili din ho tayo ng Ultabayo. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nire-recommenda ho ng mga doktor estrado sa Food and Drug Administration. Ano nga bang dinitulong ho ng Ultabayo?
ang tinutulong ho ng Ultramyo, ma-achieve ho natin yung desired natin na lalim ho ng tulog, yung stage 4. Nang sa gayon, yung ating brain at that time, itinataboy po naman yung mga toxin sa ating katawan. Higit sa lahat, na-achieve ho natin yung pahinga na kinakailangan ng ating katawan para pagkagising natin kinabukasan. Ganda ng gising natin, di ba? O pag harap mo sa salamin, in the mood ka. Ang ganda ng aura mo. Yan, kahit na ikaw medyo kinulang ng oras ho ng tulog. Yan, So, pinalalakas po nito ang ating immune system. Bukas ho, sikapin nating makausap ang isang medical expert, May kinalaman ho sa benepisyo ho naman ng Ultramyo sa mga may problema po sa cancer. Ayan, bukas ho yan, pag-usapan ho natin, Para ho sa isang pang mga bagay na gusto ho ninyong liwanagin, pwede kayong mag-text sa mga medical experts natin. Nakastambay na ho sila sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580. Ang Ultramyo po, ang kauna-unahang post-biotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, available sa Lazada o sa Shopee. Meron din po sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy o dili kay sa Curamed. Meron na available din ito sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Umusad na sa Senado ang panukalang gawing legal ang medical marijuana sa bansa. Inaprobahan ng 13 senador ang committee report na sinumite ng Joint Committee on Health and Demography, Public Order and Dangerous Drugs and Finance. Nangangahulugan na maaari ng sponsor sa plenaryo ng Senado ang Senate Bill 2573 para sa debate. Sa ilalim ng panukala, pinapayagan ang paggamit ng cannabis bilang gamot sa mga pasyenteng may debilitating condition o nanghihina. Pinapayagan din ang pribadong individual o mga entities na bumili, mag-ingat, mag-transport, magtanim o gumamit ng cannabis bilang gamot o para sa research pero may kaakibat na mga paghihigpit. Ayun. Sabi nga nila, if you can't join them, lick them. If you cannot lick them, join them, baliktad. Patuloy pa rin bumabangon ang Pongola Oriental Mindoro, 1 taon matapos mangyari ang oil spill sa bayan ng Nauhan. Ayon kay Mayor Jennifer Cruz, nagpapatuloy pa rin ang paglilinis nila dahil may mga grasa pa rin o bakas pa rin ang oil spill sa kanilang lugar. Pebrero noong 2023 nang lumubog ang oil tanker na MT Princess Empress, tumagas ang karga nitong 800,000 liters ng crudo. Ngayon po, kung pagbabasihan yung before na kinikita ng ating mga fisher folks, hindi pa po, more or less mga 50%. Pero sa paglilinis po ng ating karagatan, mga 70% po. So, ito po yung may mga bakas pa po kasi ng oil spill sa ating mga mangrove areas. Kaya po, yung ating mga isda ay hindi makapangitlog po ng ayos doon. Nagtatanong naman si Cruz kung ligtas nga bang kainin ng isda sa lugar ngayong apektado ito ng oil spill. Paliwanag ho ng mayor, nagsasagawa naman daw ho sila ng test sa ang lokal na pamahalaan upang matingnan kung pwede nang kainin ang mga lamang dagat. Yung ligtas po, wala kasi akong science-based. Ang sa akin po kasi ay based dun sa aming nakikita. So far, yung iba pong nahuhuli doon, trinay naman po namin na kainin. Before po kasi may mga nagsusuka at sumasakit ang tiyan. This time po wala na po. So ibig sabihin baka safe na po na kainin. According po yan sa sarili namin pagtetest na hindi po based sa science. Yung test po namin, ikinain po namin at kami na po mismo yung nag-try muna as local government po. Kami yung unang kumain. Magandang umaga ho sa mga taga-Tarlac. Nananawagan naman ang mga employer kay Pangulong Bongbong Marcos na ipatigil ang taas kontribusyon sa mga miyembro ng PhilHealth. Sa isang liham sa Pangulo, hiniling ng employers at mga business group na ipagpaliban ng premium rate hanggang 2025 at pagtuunan ng service enhancement. Makatutulungan nila ito para bumangon ang mga MSMEs at iba pang mga manggagawa ngayong mahalang bilihin. Kabilang sa signatories ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry at ang PhilExport Confederation. Dapat daw na pagpaliwanagin ng Department of Foreign Affairs ang embahada ng Singapore matapos na solohin ang pagtatanghal ng singer-songwriter na si Taylor Swift.
Ayon kay Congressman Joey Salceda, dapat na magpadala ng note verbal ang DFA sa Embahada ng Singapore na nagpapaliwanag kung bakit binigyan ng exclusivity terms ang AEG Presents na siyang nangangasiwa sa concert ni Taylor Swift. Sinabi ni Salceda, nasa $3 million ang grant ang umano'y ibinigay ng gobyerno ng Singapore sa AEG para i-host lamang ang The Eras Tour. Ngunit kasama yung umano nito ay dapat na walang ibang bansa sa Southeast Asia na makakakuha kay Swift na para magtanggal. Laki naman pala ng investment, $3 million. Sinabi ni Salceda, gumana na naman ang naturang polisiya dahil sa tumaas nga ng 30% ang regional demand ng Singapore hotels at mga airline na nakapagbibigyan ng boost sa kanilang industriya ng turismo. Aba, ang industry revenue nila sumampa sa $60 million. Magaling mag-isip yung mga nasa tourism sector nila. Dito sa Pilipinas, kaya ba natin yun? 70,000 viewers daw ang venue dapat pang 70,000. Diyos ko, manunood ka 70,000 kayo. Di katungaw na lang nakikita mo kay Taylor Swift. Di ba? Di panoorin mo na lang din sa TV. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi ka pa gagastos ng malaki, di ba? Pero kung gusto mo nang punta ng Singapore ng libre, ayan, eto. 342 to Singapore, po pwede ho. Bili ka ng bahay dyan po sa Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor at sa Mira. Mga proyekto po ito ng Westchester Realty, ang pinakamurang ready for occupancy unit ngayon sa housing industry. Easiest term, 5% lamang, pwede pang gives. Ayan, tapos take out po ng Pag-ibig Housing Loan. After 7 days, pwede ka nang maglipat bahay agad. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan po sa 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ang sabi nga ni Secretary Acusar, bakit nga ba mangungupahan pa kung kaya mong magkabahay na? Ito ho, napakamura. Plus, may chance ka pang manalo ng trip for two to Thailand, to Japan, to Singapore. Habol ho kayo bago mag-concert si Taylor Swift. At saka doon pa sa mga lugar sa Asian destination kung saan ho tatama yung inyong dart. Ulitin natin, 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Yan po yung mga hot numbers ng Westchester Realty. Maganda umaga, Pilipinas! 4 minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Mga kongresista ang sumusuporta sa panukalang 150 peso legislated wage hike ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon sa mga author ng panukala, si Cavite Congressman John Revilla, umaasa siyang madadagdagan pa ang mga kasama nilang magsusulong ng wage hike. Ipinunto ni Revilla na isang Pilipinas sa mga bansang may pinakamababang pasweldo sa mga manggagawa. Noong 2020, nasa 15,200 pesos lamang ang average monthly salary sa Pilipinas, pinakamababa sa 110 countries at mas mababa pa kumpara sa mga kapitbahay natin sa Southeast Asia. Di paano po, susunod ng 2x2 at ang ACS Balita, Kuya Angel Angelo Palmones, nag-iiwan po naman sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Greek philosopher na si Seneca. Ang sabi niya, luck is what happens when preparation meets opportunity. Huwag daw kayo, alam, paano ka mananalo sa loto kung hindi ka naman pumupusta? Pumusta ka, saka ka mabola. Mabola para manalo. Ayun ka naman. Maganda umaga, Pilipinas! Paalam na lang, bibiro ka pa. 2 minuto na lamang. 2 minutos bago mag 2x2.